Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman hindi nga nakatiis si VP Inday Sara at former President Rodrigo Duterte. Matapos nga ang ginawa nilang mga kababalaga ni Kuting ng Norte at Lisa Tanas, talaga naman binaltahan agad ito ni VP Inday Sara at pasugod na nga sila sa loob mismo ng palasyo. Dito nga natin makikita na ayon nga sa naging kataga ni VP Inday Sara na hindi ko rin kayo tatantanan at hindi ko rin kayo papayaga na basta na lang bastusin ninyo at maglabas kayo ng mga kwento na kuro-kuro lamang at walang pawang katotohanan. Ngayon nga ay magharapan tayo ng mga ebidensya at mga pruweba kung talaga naman may bayag ka, Kuting ng Norte. Ito ang naging katagam ni VP Inday Sara na kinabilib ng maraming netizen dahil talagang kilalang nga nila si VP Inday Sara na maraming nagawa sa bansang Pilipinas na kahit na pinaggigiita ni Kuting ng Norte at Lisa Tanas na talagang walang nagawa si VP Inday Sara kahit ano. Ito nga ang nakakalungkot na katotohanan na talagang binabaliktad nga ni Lisa Tanas at Kuting ng Norte at Tambaluslos ang katotohanan at pinipilit na tanga itong si VP Inday Sara at walang nagawa sa bansang Pilipinas na agad naman prinotektahan ng tagahanga nga ni VP Inday Sara. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. No law, walang batas, shall be passed. Walang batas na gagawin abridging the freedom of speech. Walang parapan yan. Freedom of speech, of expression. Yung gusto mong sabihin, marsya na mo, wala. O anong panahon, kung nag-uulan ba o mainit, no law shall be passed abridging. Basta wag mong galawin the freedom of speech, of expression, and of the press, and of the people that have the right to peaceably assemble. Yung basta peaceful lang, walang gulo. To peaceably assemble and petition the government of redress of grievance. Pinakamataas ito, kaya tayo may eleksyon, tayo naman ay nagsasalita maski saan-saan at tayo'y nagbibigay ng sentimento kung ano ang nasa utak mo. It's better na ganon kaysa you do not agree with government at dismayed ka o hindi mo nagustuhan na pigilan ka magsalita. Yung iba kung ganon, pupunta na lang kami sa bukid. Dadali na lang nito natin sa armas. Hindi na naman ako makapagsalita kung ano ang damdamin mo. Kaya pinaka-sacred talaga ito. Now, what is ironic, what is incongruous nito, nakakatawa, nakakagalit, nadaanan ko yung Freedom Park. Yun sana ang gusto namin. Pagpunta kami rito, naghingi kami ng permit, binigyan kami. But nung araw na dating kami, binawi yung permit at sinirahan yung Freedom Park. So, kung ganun lang naman ang gusto nila na yung Freedom Park para lang sa kanila at yung hindi na sumusunod sa kanila,
o ayaw sa mga ideas nila, hindi pwede dyan. So, bakit ninyo pinangalanan ng Freedom Park yan? Galing the administration, galing ito ng Malacanang. Kaya sa Bustos, Bulacan, ganun din ang nangyari. May plano kami, hingi kami ng permit, ang putang ina niya, binawi, at hindi kami magkakaluha. And to think na yung Freedom Park and any other park in the Philippines ang may-ari at tao di national government at hindi ang city government. Kaya sinadya yan. Hindi sa syudad yan. Bakit mo sirahan at hindi magamit ng tao para makapagsalita kung ano ang gusto niya ang damdamin? So, magamit ko mo yung bastos na salita, what is the fucking reason na sinirya mo ang park? Yung park na yan para dito sa mga gwapo at gwapa na mga pinagdito. At para rin sa mga tao na pangit, hindi masyado, alam mo na, kagaya namin, para sa hindi kami taga. It is supposed to be used by every Filipino. Saan ka man na nagkaroon, galing kang Mindanao, galing ka ng Luzon, at sabihin natin, okay, pag-usapan natin doon yung politika. As a matter of fact, yung pagpunta namin dito, walang politika, wala pang eleksyon, wala kaming tinutukoy na tao, wala lahat. Ang amin is just to say something. Hindi ko na habaan kasi maglipat na tayo sa Mayor, will you entertain a few questions from the local media? Okay, identify yourselves, local media. Sino una magtatanong? Identify yourselves and then give me the mic after. Kaya po ng Lighting Signs IPM, 88.5 po. Okay, ako tanong mo. Ang tanong ko po, bakit nagmamahaba yung bigas natin? hindi lang mahal ang bigas. Ang issue ngayon is gutom ang Pilipino. Yun ang dapat nilang bigyan ng atensyon. Hindi yan magbigay ng permit. It's not that. Precisely. Nandito kami to talk about this. Kasi kung ako, putang ina kayong taga-gobyerno, bilihin na lang ninyo yung bigas, ibigay ninyo sa mahirap. Total, ang pera nandyan, hindi nawawala yan. Okay, next question. Identify yourself. Don Mark TV po on YouTube channel. Tay, kanang hangyo mi tayo na ayaw bigdai tay. And at the same time tay, nahadlok mi tay. Diri sa Dumaguete tay, nahadlok mi na basig ilang himuon o Prime Minister ang Pilipinas, nahadlok niya na tay. Ayaw bigdai. Tatay Digong, please, ayaw bigdai. Ilan ang duwaon karon. Kita unitary type of government. Karon ilan ang iswag ngadto sa parliamentary type. So ang tawag na ang pinakabukat na diha dili tawag presidente kundi ang prime minister. Pero ang makasud diha gamay ra katurang may kwarta o katong mga lumang probinsya hasi and musulod sila diha
wa na limit. Wa takibaw kung sana bagong concept na pang gobyerno. Kami mga abogado nito. Pero wa na masabti sa tao. Kailan ang tuyuon para manatili sa gobyerno. Ayaw nang umalis ang mga putang ina. Alam mo, simula noon, every president, pero ako, kasi ako, on the day sa natapos ang presidency ko, bumaba ako, walang seremonya. At the end of the working hours, on the day, nakatapusan kong pag-upo dyan sa Malacanang, umalis na ako, walang seremonya. Itong iba, hindi ko maintindihan kung bakit pag nandyan na sila, maging presidente na, walang ginagawa kung hindi maghanap ng paraan para tumagal sila sa pwesto hanggang kamatayan nila. O hindi para papanawin nila ang anak na naman nila. Ako, wala ako magawa kasi ako, naging anak ako ng gobernador. 20 years after, naging mayor ako. For 23 years, mayor ako ng Davao. Kanang anak ko, kasi paakyat na ako congressman, sinabi ko sa Davao, tinawag ko yung partido ko at sinabi ko, mamili tayo sa atin kung sino sa... alam mo, yan ang totoo, ayaw nila. Sabi nila, yung anak mo ang gusto namin. Kaya si Inday, pinuntahan ko, sabi ko, ikaw ang hinihingi ng tao. Ayaw talaga, nag-vacillate, parang electric fan, pag ganun-ganon si Inday. Sabi ko dahil, hindi ba tayong magawa ng political dynasty? But sundin natin yung kagustuhan ng tao. So, si Inday... Jason! SMNI! Jason! Sir! Naging mayor, matagal, 3 terms, tapos, umakyat siya as vice president. Ngayon, kung saan siya papunta after this, Diyos lang ang nakaalam at taong bayan gagaya ninyo. Kung ano lang ang gusto ninyo, yun ang masunod. Inday Sara Duterte! Inday Sara Duterte! Inday Sara Duterte! Ay, Digong, kung sa may mensahe po ninyo sa lain pang mga lokal na pamahalaan na gusto pa pugnan ang lain pang maisog peace rally sa laing mga dapit. Either sumusunod sila sa Malacanang. Ayaw ko ba kung bakit, anong klaseng utak. Nagbigay ka na nga ng permit, binawi mo pa. Kasi tumawag ang Malacanang. Kung ganon ang style ng local government, napakawalang kwenta. Hanap kayo ng iba. Yang hindi tumututo kundi naniniwala sa ating konstitusyon. Because it is only by obeying the Constitution na manatili ang Pilipinas demokrasya. Ay, tanong po ng taong bayan, magsasampa po tayo ng reklamo laban po sa mga nanggigipit laban dito sa maisog peace rally. Meron akong
lahat ka sa Maynila, mag-file ng kaso. Pero ako naman, sa totoo lang, ay kung ayaw ninyo, di wag. So dito sabi ko, baski kung saan ako magsalita isang kanto, may 5 o 2 tao makinig sa akin, okay na ako. Kasi yun ang sadya ko. Quezon Park na to. Yun ang dapat kong So, gawin. Quezon Park na Quezon Park. Retirado na ako, but the people must be protected and the people must be heard. So, okay. Ngayon, magpunta tayo doon sa Rizal. Quezon Park. Quezon Park po. Quezon Park. O maglakad tayo ng... Marunong kayo maglangoy. Kasi may Quezon Park rin ako sa Davao. Galing doon pagkatapos natin, maghabulan tayo ng langoy. Doon sa Davao. At doon tayo maghapunan kung swertehin. Kung walang swerte, tayo ang hapunan ng mga pating, lalo na yung mga pulirigo. Mayor, papayag pa ba kayo ng absolute last question galing sa media? Absolute last question. Okay? Sige o. Ngayong gabi, tayo dito Maryland po sa Third Floor Studio. Ano po yung masasabi niyo sa takbo ng investigasyon ngayon sa Senado patungkol sa PIDEA leaks? Well, ito si Bato. Ito yung dinala ko doon sa Maynila kasi ginawa kong PNP chief. Bato, bata pa rin ako noon, piskal ako. Second lieutenant pa yan sa Philippine Constabulary. Ihado ko yan. Ako ang ninong sa kasal niyan. I have full faith. Kaya lang medyo madaldal. Minsan sa pupunta yung bunganga. Pero hayaan mo siya. Si Bato. Na kung saan man natin pangako. nais nating magdaos ng peace rally ay hindi mapapipigilan ito. Hanggat payapa ho ang aming pagtitipong ginagawa. At ito ay pagpapahayag ng aming hinaing at yung mga saloobin ng mga ordinaryong taong kagaya nating mga kasama ngayon dito, hindi maaaring pigilan ito sapagkat ito ay may garansya sa ilalim ng ating saligang batas. Huwag po naman ninyong lapastanganin. Huwag ninyong yurakan ang aming karapatan na malinaw na may garansya sa ating Bill of Rights. So yung sinasabi po nila sir na pag lumagpas tayo sa yellow line na yan, pwede tayong sampahan ng trespassing. Hindi po totoo yun. Yan ay Freedom Park. Yan ay pag-aari ng ordinaryong mamamayan. At yan ay nakasaad sa BP 880, yung Batas Pambansa 880, which ironically passed during the time of the father of the incumbent president, sometime October of 1985. Yan ay bukod pa sa garansya ng saligang batas. So malinaw, bukod sa BP 880, na kumikilala ng ating karapatang magpahayag, nandyan din yan sa garansya sa ating Bill of Rights. Attorney, ano na lang yung mensahe natin sa Marcos government? Kasi patuloy tayong nagpapahayag ng ating mahinaing pero mukhang nagbibingihan ang gobyerno ngayon. Hindi sila dapat magbingi-bingihan, lalo na yung mga nakapalibot kay Pangulong Bongbong Marcos. Because I will let you into a very short story. Noong panahon ni Pangulong Duterte, sometime July of 2021, ini-implement pa yung ECQ, yung GCQ, yung MCQ dahil may pandemic, yung COVID-19 na protocol. Kami ni Bongbong Marcos, nung siya'y makakandidato pa lamang, alam niya ito. Umikot kami sa iba't ibang probinsya. Vinolate namin ang mga COVID protocols, yung MCQ, GCQ, ECQ. Hindi kami sinikil ng kagaya ng paninikil ng Administrasyon Marcos ngayon na kami nagpapahayag lang ng aming saloobin at ginagawa lang namin ang aming karapatang garantisado sa ilalim ng ating saligang Papasok batas. po ba tayo sa Freedom Park ngayon? We have to wait and submit to the wisdom of President Duterte on what to do next.
Ayan, maraming salamat po, Attorney Vic Rodriguez. Ayan po mga kababayan, patuloy ang pagsasagawa nga ng Maisog Peace Rally. Pupunta po tayo dito ngayon sa kasalukuyang nagaganap sa labas po ng provincial capital ng Negros Oriental. Yan po ang sigaw ng taong bayan na nandito ngayon. Maraming panggigipit mo, mga kabispat. Tipin mo, para tayong mga kaladkari na nandyan sa nangyayari nga po may sobrano po, mga kabispat. Ito mo po, wala naman po yung audio po sa audio po sa DGR line, nawawala po yung audio. Ang bugas na tapiti, asa na? Ang bugas na tapiti, asa na? Ang bugas na tapiti, asa na? Jason? Ang bugas na tapiti, asa na? Jason? And Nawawala po yung papatuloy pa rin Sir Jay, no? Yung ating special coverage. At dinig natin yung sigaw ng taong bayan. BBM Resign. Jason? Partner? MJ. Yes. Mayroon bang sinabi? Naririnig kita ngayon. Meron bang sinabi yung organizers dyan sa Maisog Rally na may pressure galing sa Malacanang yung mga ginagawang oppression dyan? MJ, ulit lang, medyo maingay nga dito sa labas ng provincial capital ng Negros Oriental. Ano yung naman natin? May pressure ba mula sa Malacanang, partner? Yung mga ginawang hakbang ng provincial government at ng city government ng Dumaguete, kaya last minute yung mga pag-atras ng paghahanda. Sa ngayon, kapartner MJ, nakita naman natin kung paano ginipit yung mga kababayan natin dito sa Dumaguete City na magdaos ng mapayapang rally para iparinig sa Marcos government yung kanilang mga hinaing. Nakita naman natin yung yung indirect na ginagawa nila, kagaya ng paglalagay ng mga heavy equipment dyan sa Freedom Park para hindi tayo makapasok sa Freedom Park. Itong ating mga kababayan ay sa kabila niyan, patuloy ang ating mga kababayan, hindi natin ramdam yung ginagawa ng Marcos government. Kagaya nga ng sinasabi nila Attorney Harry, nila Attorney Vic, hindi masusupil ang karapatan ng mga taong bayan na ipahayag ang kanilang mga hinaing laban sa gobyerno. MJ? Oo, Jason, si Jade ito. Marami kasing nagtatanong din, ano bang final venue? So sinasabi natin na abangan natin yung magiging final na desisyon ni dating President Duterte. Pero ngayon, nandyan ka ngayon sa paligid mismo ng Freedom Park, tama ba? Jade, sa ngayon naghihintay tayo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero inaasahan nga natin ang pagdating ng dating Pangulong Duterte para pangunahan ang Maisog prayer rally dito mismo sa labas ng Freedom Park, dito sa may harap ng provincial capital ng Negros Oriental. Jade? Wala namang pagpipigil sa kasalukuyan na isinasagawa ang sino mang kumakatawan sa local government unit dyan. Jason. Yes, Sir Jay. Walang ginagawa ang ating mga lokal na pamahalaan dito sa Dumaguete, maging ang provincial government ng Negros Oriental, ay wala naman silang ginagawa na oppression o yung gusto nilang pahintuin itong nangyayari nga na peace rally. Nauna nang sinabi ng provincial governor ng Negros Oriental na hindi nila pipigilan yung mga
kababayan natin na maidaos na itong peace rally. Kahit itutuloy pa ito sa Quezon Park, ay malaya tayo na ipahayag at isagawa ang peace rally dito sa Dumaguete City. Sir Jay? Yes, mabuti naman kung ganun at iyan naman ang talagang inaasahan natin na magbigay ng katuturang respeto, no? Sa itinatakda ng batas, ang mga alagad ng batas, no? Hindi katulad dito sa nangyari sa Bastos, Bulacan. Bustos. Bustos ba? Oo. Pasensya na, akala ko Bastos eh. Na talagang hinarang yung mga karsada ng nung malaking tiyan na sino ba yun?